Hello, magandang gabi at magandang umaga sa inyong lahat. Pag-usapan lang natin itong isa sa pinakamagiting na mayor ng Pilipinas, si Vico Sotto. Hanga po tayo dyan. Kasama na rin siyempre si Mayor Isko. Magaling yan, si Mayor Magalong. Pero ito yung nakita nating video ngayon. Napakabatang mayor, napakagwapo, and anong masasabi nating maganda? Wala akong masasabing pangit dito sa mayor na to. Wala akong kumpara natin, nagiging dahilan siya na mapaya yung mga politiko na matagal nang naglilingkod. Ewan ko, naglilingkod sila. Matagal na nakaupo. Kitang-kita, makukumpara ng taong bayan. Anong meron dito siya na yung mayor ng Pasig. Gusto ko tuloy tumira sa Pasig ngayon. Sarap siguro magnegosyo dyan dahil nasa may peace of mind ka. Maganda dyan magnegosyo. Alam ko, pinapriority niya rin yung mga senior citizen, which is po ako dyan, very suportado ko po yan. Kung may magagawa tayo sa mga senior citizen, why not, di ba? Yan ang isa sa priority natin dahil kalooban din ng Diyos na tanawin natin, iuno natin yung mga matatanda, yung mga magulang, yung mga nakatatanda sa atin. Maganda po yan. Pakinggan natin ang ating kagalang-galang, the real kagalang-galang mayor. Royal Pineda is a friend of mine, and the architect, and you were criticized for spending so much it's the new Pasig City Hall, right? Well, Ma'am Karen, criticized by who? Yan ang tanong eh. Kasi kung politika lang naman, I don't think that's valid criticism. But, we're very open to questions. In fact, Mayor Vico, ang tanong kasi is, why did you prioritize that over the housing? Okay, go ahead. We didn't prioritize that. In fact, yung nakalaan na pondo para dyan, galing yan sa mga natipid sa procurement dahil wala nang kickback. Yun lang po yun. So, walang program na nabawasan ng budget. Walang sektor na nabawasan ng budget. But we were able to, without any debt, walang utang, walang nabawasan na budget sa ibang project, nabuo namin yung 9 billion para sa redevelopment ng 2 hectares. Just to remind everyone po, hindi po ito City Hall building lang. May kasama itong road network, infrastructure network, may kasama po itong plaza, may kasama po itong 3 tower na may senior citizen health center, may health facilities including laboratories. So hindi ito City Hall lang, opisina lang. Lahat ng nakita namin problema in the last 6 years pagdating sa gobyerno ng Pasig, ito yung solusyon. We're talking about 2 hectares of redevelopment here. So technically, it's 2 hectares of Pasig City Service. That's what it should be called, right? Yeah, siguro kung may mali po kami, Ma'am Karen, baka yung pangalan yung project title, baka yun yung mali. Kasi yung project title, New Pasig City Hall, parang gano'n yung project title. But sa totoo, again, may kasama siyang laboratories, health services, health facilities. So in retrospect, yung project title. So, ang dinidepensahan niya rito ay 9.6 billion na City Hall ng Pasig. Hinahanapan siya ngayon ng butas na bakit daw pinaprioritize. Pero tingnan natin, dinidepensa niya, wala daw utang ng Pasig. So bakit hindi prioritize para magkaroon ng full blast na service ng City Hall, di ba? Ano masama doon? Pilit yung hinahanapan ng pangit yung magandang mayor, magandang palakad ng mayor. Wala nga utang. Ginagastos niya para sa bayan yung gusto niya iparada nila kung saan, kung gamitin nila kung saan na hindi kailangan. Gusto niya gamitin niya sa akap o sa o sa mga kung ano-anong akip o kung ano-anong project na namumudmud ang cash ng mga taong bayan. Yun ang gusto nyo. Walang utang.
pinaprioritize yung building ng City Hall, meron siyang programa sa mga senior citizen. Ano pang hinahanap nyo? Kung senior citizen, magdidiwang kami dahil hindi ako taga Pasig, pero very proud ako dahil isa sa mayor ng Pilipinas ganito mag-isip. Tignan po natin kung saan natin pwede ikumpara. Hindi nyo pwede ikumpara ito kanino. Hindi na namin naisip yun nung time na yun. Basta inisip na paplano natin ng maayos. Anyway, nandun naman po, I think this is probably the most transparent project in the history of our city. Kasi lahat nakikita, yung kontrata, i-google nyo lang po, makikita nyo na. I have a fairly detailed breakdown of the costing, the procurement process. We explained, it's on my YouTube channel. And then when the sino patatapat doon? Very transparent. I-google nyo lang, makikita nyo yung detalye. Nasa website nila, lahat yung mga detalye. Sinong politiko ang pwedeng tumarapat sa ginagawa niya? Very transparent siya. Sino? Hindi natin sinasama yung ibang matitinong mayor. Isa siya sa matitino. Meron ilan tayong matitino pa. Sila Isko, sila Mayor Magalong, meron pa iba dyan, sila Sara, mga Duterte sa Davao. Sino ang ganitong magpahayag sa mga ginawa niya? Nagpapaliwanag siya sa bayan. Batang-bata po itong mayor na to. Batang-bata ito. Nalalantad sa kahihiyan yung mga metahid na kumbaga, inugat na doon sa posisyon nila sa City Hall, pinanasa na sa mga apo yung kanilang pamumuno, kala mo kanila yung city, na walang paliwanag, basta meron sila kundi yung pangako pag eleksyon, itong gagawin namin, magpapagawa kami basketball court. Tignan niyo yung pinapagawa nito. High-tech, advanced na City Hall with full blast service. Sino pwede natin ikumpara sa kanya? Tapos merong bumabati ko sa kanya, and ano gusto niyo i-prioritize ni Mayor? Anong gusto nilang i-prioritize? Yung akap? Yung mga kung ano-anong pamigay ng cash? Yung gusto niyo? Para hindi kay kumibo? O gusto niyo anong gusto niyo? Sabihin niyo gusto niyo, hindi yung kung ano-anong sinasabi yung prioridad ni Mayor. Ba't di nyo sabihin, anong gusto niya i-priority niya para i-depensa niya, ipaliwanag niya? Kaya sinabi niya nung umpisa, sino ba mga batikos? Ibig niya sabihin, kasi kung sino muna yung nagsasalita, alamin niya muna bago siya humingi ng bago siya magpaliwanag na sabihin niya, magpapaliwanag siya ng ganito. Tapos yung pala yung isang pastor na kagalang-galang sa kongreso ang bumabatikos lang, o yung isang patayo ng barangay sa bangketa, baka yun lang bumabatikos, sayang lang panahon ni Mayor. Mas marami itong pwedeng magandang gawin kaysa sagutin yung batikos nung pastor sa kongreso na di mo alam kung aatras o aabante siya, or yung isang nagpatayo ng barangay hall doon sa bangketa na ngayon nagkakalaban sila ng Mayor Isko doon. Sino? Siyempre alamin mo kung sino yung babatikos, dahil sayang lawan mo kung babatikos sa iyo isa siyang basura din. Huwag mo nang pansinin yun dahil sayang lang oras. Siyempre ang mindset ni Mayor Vico yung pinapasweldo siya ng taong bayan, ayaw niya magkasaya ng oras sa ibang mga basura, di ba? Yung mga basura nating mga gustong tawagin kagalang-galang sila. Alam niyo na kung sino yung mga yan, yung mga kagalang-galang natin. Yung mga hindi nagsasalita pagka may masamang nangyayari sa bayan. Itong si Mayor Vico, tignan nyo, kaupo pa lang, ang dami na nagawa. Ngayon, second term niya na ba? Yeah, second term niya na, pero sige pa rin siya, hindi nagbabago serbisyo niya. Wag lang sanang makain siya ng pero alam ko si Mayor Vico siya is a believer, Christian, may takot sa Diyos, and alam naman natin nanay niya is a Kristiyano, may takot sa Diyos. Totoong takot sa Diyos pinag-uusapan natin. Yung takot sa Diyos na bago sila gumawa ng malaking hakbang, maliitong malaking hakbang, sinasangguni nila sa panalangin. Yun yung may takot sa Diyos. Hindi magsusuot ng malaking krus sa hearing at magko-quote ng mga Bible verses,
papakilala nila makadiyos na sila. Hindi yung ganong klaseng takot sa Diyos. Yung takot sa Diyos na dumidepende yung hakbang nila, yung buhay nila sa araw-araw doon sa takot nila sa Diyos. Yun yung pinag-uusapan nating takot sa Diyos. So, pakinggan pa natin. Masarap pakinggan si Mayo dahil mga sinasabi niya is ano. Bill of quantity. This is a design and build project. So when the bill of quantities is already available, we will also release that. So this is going to be we have been very transparent, and I think that the people appreciate this. Yung mga marami lang sinasabing kung ano-ano, medyo halata naman na politically motivated. Kasi pag hindi politically motivated, sinasagot naman namin and the people have a right to ask. Have a right to ask. Okay. We appreciate any feedback. No, I know I have a few more questions now, so I hope you can answer this straight. But I think that's important, Vico, that people understand it's not just the building. Kasi ang tao sa corruption, sa pagtatayo ng mga building, mahal yun. Building lang mahal yun. Oo, alam mo naman yung pinagdaanan sa Makati, di ba? Pinagdaanan sa iba't ibang lungsod. So, I think it's important for people to know it's a full service of the city. Okay, another one. Okay, full service of the city. Sinasabi ni Mayor na kung building lang yun, mahal nga yun. Yun ngang hindi niya pwede ikumpara yung sa Makati na tulad ng parking lang, inabot ilang daang ilang billion yung inabot doon na hindi na pinag-usapan ngayon, di ba? Magkano inabot yun? May question ba? Pero alam natin yung dating mayor doon hindi na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon nung nahuli yung corruption na yun sa ang pinakamaganda, lumabas yung gustong pumatikos kay Mayor Vico na handa siyang sagutin. Lumabas kayo, harapan nyo sabihin ganito, questionin nyo, magpapaliwanag si Mayor. Alam nyo kung ano mangyayari? Lalo siyang mamahalin ng tao dahil habang nagpapaliwanag si Mayor Vico, madaling maintindihan yung paliwanag niya. Hindi yung tulad ng mga magagaling na kagalang-galang pag nagpaliwanag sila lang nagkakaintindihan. May mga terminology sila kung ano mga pinahihirapan ng tao. Itong si Vico, pag binatikos nyo, si Mayor Vico, ilatag nyo kung yung nireklamo sa kanya, ipapaliwanag niya. At lalo siyang pumupogi sa mata ng tao dahil nasasagot niya lahat ng maayos, detalyado, at very transparent siya. Nasa website. So, sino tatapat ngayon dito? Tapatan nyo ng katapatan din para kasi ang tao hindi bobo ang mga tao, hindi bobo, minsan hindi lang sumasagot dahil ayaw nila ng gulo. Malawak ang pasensya ng mga Pilipino at matiisin. Yun ang nagiging problema, sobrang matiisin Pilipino. Kaya nangyayari nilalago kahit yung mga magnanakaw na pinuno titiis tayo. Pero hindi na dapat mangyari itong mga ganito. Yung alam naman natin nangyayari sa national government. Yung mga katulad ni Mayor Vico, sinabi niya hindi na siya tatakbo next. Siguro mag-iisip muna siya sa kung ibang posisyon. Pero syempre may iniiwasan din yung mga ayaw niyang masamahan, di ba? Alam niyo naman may kamag-anak yan sa national government. I'm sure ayaw niya din masama sa mga tapo na nandun na related din sa kanila. Ayaw niya yun. Dahil baka makurap lang siya I mean baka maluwan yung utak niya kung sasama siya doon. Alam niyo naman kahit matino, kinakain ng sistema sa Kongreso or sa Senado, di ba? Yung tindi ng pakisamahan, imbis na taong bayan pakisamahan nila, yung sila nagpapakisamahan, nagiging kawawang taong bayan. Okay, konti na lang. Let's talk about health. No, a few problems for you that I hope you can answer this directly. Yung Pasig City General Hospital, totoo na libre, pero one of the challenges ay ang mga gamot ay of course na piniprescribe ng doctors. It's sabi daw nila ng ilan, I'm reading for articles, not always available in the hospitals, pharmacies, the pharmacy, and of course, gagastos.
Number two, yung geriatric care ng Pasig, lumalaki din because you have an elderly population. So perhaps we can talk about this briefly. How would you improve health services as you go to your last 3 years? Give me the next few minutes and I guarantee you that you will learn something that can dramatically improve your return on ad spend on Facebook ads. Totoo po yung sinabi ninyo, no? We've been successfully implementing no balance billing in our 2 city hospitals. Pero totoo naman po yun, minsan may mga hindi kinikerry na gamot, minsan kailangan bumili yung pasyente ng supply sa labas. Nangyayari po talaga, hindi naman kami magkukunwari na hindi. Of course, we'll try to improve constantly, but one of the things, concrete things that we have already started doing is to expand the second hospital of the city, which is closer to the center, nasa bayan po. Kasi yung PCGH na nabanggit po ninyo, nasa boundary po yan ng Rizal eh. Sa totoo, kalahati ng pasyente dyan, hindi taga-Pasig. Ngayon, ina-expand namin yung dating children's hospital, dating specialty hospital, kino-convert namin ngayon papuntang general hospital from 60 beds more or less before, ngayon nasa 120 beds na po siya. So this is a concrete step that we're taking. But of course, pag sinabi natin universal healthcare, alam natin primary health, mas importante pa eh. So again, I was looking just before our interview started at the new, yesterday, I was at the construction site of our East Santos Health Center, a new health center. Marami pa pong iba, baka kulang yung oras natin dito. I think you mentioned na wala lang po ako. Ito yung geriatric care. Geriatric, yes. Let's talk about that because, yeah. But Karen, we actually launched just very recently, a couple of months ago, we launched the Magoforo Elderly Care Facility in the city of Pasig, beside our mega dialysis center, which incidentally is one of the biggest dialysis centers in the country. We launched the Elderly Care Facility that uses Japanese technology and Japanese-style caregiving. Ito po yung para sa mga abandoned, mga homeless, na elderly po natin, at pwede rin po yung mga kunyari sa ospital. Di-discharge ka na sa ospital, let's say 8 years old, di-discharge na po sa ospital, pero sa totoo, medyo mahina pa at may hirapan yung mga anak niya o yung pamilya o baka walang mag-aalaga sa bahay, pwede dun muna sa elderly care facility. Malapit lang din po siya sa ospital. Tanong ko, Mayor, I've heard that matindi ang savings ng Pasig under your leadership because you've arrested graft and corruption. Would you be able to share quickly lang before I lead to my question? Magkano savings ng Pasig ngayon? Well, it's very hard to compute kung magkano yung napupunta dati sa ganyan, but hindi pa baba sa 1 billion per year. Okay, imagine. But of course, we have to use that. Hindi maganda naman yung savings na naka-imbak lang sa bangko. Okay. So, ito nga po, yung 2 hectares redevelopment of the City Hall compound, that's where we got that money from. Okay. So now, it will have a multiplier effect. Thousands of people will be hired, maraming bagong magiging serbisyo, so on and so forth. Okay, so ang tanong ko, Mayor, ang Makati, sumikat ang Makati because of the yellow card, I believe, no? I mean, I don't have a yellow card, pero sikat sa amin dito ang yellow card, no? Ang tanong ko, ang Pasig ba under your last term, would you have enough funds na magkaroon kayo na ng Pasig card? Well, actually, the old blue card here in Pasig, I removed it in 2019. Okay. Ang katiran ko nun, pagpunta ka sa ospital natin, libre kahit walang card. Oo. Kaso may mga That's what we're implementing now. Oo. Kaso may pumupunta, hindi ka Pasig. May mga naman, basta Pasig resident, kung may ipakitang ibang ID or proof of residence, sapat na po sa amin yun. Ganoon din sa ibang serbisyo, whether sa senior citizens or other sectors. As much as possible, we don't ask for voters registration or any other specific membership. Okay, narinig natin sa Makati may yellow card. Sila dati merong, sa Pasig merong blue card. Okay, inalis na nila. Basta ang hinahanap lang nila yung proof of residency ng Makati. Ano ba, meron kang barangay ID dyan. Sa Pasig, meron kang
driver's license o kahit anong mag-proof na resident ka ng Pasig, inalis na nila yung ID kasi tignan nyo, kung may ID, nangyayari to. Pag may galing biyaya sa national government, dadaan sa barangay, ibibigay mo ID. Sino unang bibigyan ng card? Sinong mag-priority ng card? At para ikaw mauna bigyan, ano nangyayari sa baba? Alam na natin, di ba, na kailangan malakas ka kay ganito para mabigyan yung buong pamilya mo ng card. Nangyayari yan. Kaya yan inalis ni Mayor Vico. Tama lang yon kasi presidency lang kailangan. Kasi pwede pa rin gawing parang kampanya o pabida yung meron kang card eh. Yellow card man yan o blue card. Kaya nag-iisip sila talaga para sa bayan. May time itong si Mayor Vico na talagang pinag-iisipan niya kung ano yung may sense na dapat niyang gawing hakbang. So, palakpakan po natin si Mayor Vico. Sana makahawa yung kanyang katangian bilang mayor, bilang pinuno ng Pasig. Kahanga-hanga yung mayor na to. Kaya, alam naman natin na mahal ng bayan ito ng mga tao sa Pasig, pinoproteksyonan siya. At gabayan nawa siya ng Diyos. At sana makahawa siya. Sana ito yung parang sakit na nakakahawa. Sa bagay, kita natin, napapaya yung mga kay Mayor Vico, Mayor Magalong, si Mayor Isko. Napapaya sa kanila yung mga mayor na matagal na sa mga ginagawa nila kabang. Lalong nabibilad sa kahihiyan yung mga walang ginagawa at nabibilad kung gaano katagal sila nagnakaw. May savings sa 1 billion ng Pasig daw, pero ginagamit niya. Yung iba dyan, minsan nga naging kalakaran pa yung savings, dinideposit sa bangko, ang kinukuha nila yung interest. Alam naman natin kung magkano interest ng 1 billion. Free money na yon dahil ang hahanapin na sa'yo sa investigasyon yung budget ng 1 billion. Pero kung yung interest, hindi naman hinahanap yun, di ba? Alam naman natin yun. Kaya maraming way para mangurakot ng tao eh. Kaya kahit anong daming batas ang magawa, dagdag tayo ng batas. Pagka ang tao, sabi nga ni Ombudsman Martinez, kahit anong dami ng batas, kung ang puso ng tao marumi at talagang planong gumawa ng pagnanakaw, wala tayong magagawa dahil mag-iisip yung 24 hours. Tayo natutulog tayo sa gabi, sila nag-iisip paano magnanakaw sa hating gabi. Kaya nasa puso talaga. Kaya itong si Mayor Vico, ang pundasyon niya is makadiyos siya. Yun ang pundasyon. May totoo siyang takot sa Diyos. Kaya sana pagpalain palalo ito si Mayor Vico, umaba pa ang buhay niya at yung healthy niya at protection na siya ng ating Panginoon para lalo siyang maraming maserbisyuhan. Unfair man sabihin na maging umaba po buhay niya para marami siyang mapaglingkuran kasi siyempre may personal na buhay ito, binata ito, ayaw naman natin tumandang binata itong si Mayor. Gusto natin magkaroon siya ng pamilya at maging magandang buhay niyang personal. Panalangin din natin ito. Ayaw din natin maging makasarili tayo na para lang siya maglingkod lang sa bayan at tumanda siya ng walang pamilya. We wish all the best for this Mayor. Isama natin siya sa panalangin natin na makahawa pa siya. Kaya mabuhay ka, Mayor Vico. Mabuhay ka. At God bless you at sa iyong magulang. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification.